Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisahan na po natin ng Kimpaw ganap at haptik ganap sa showbiz na hito. Okay guys. Ayon na naman sa ating legit na sources ay talagang hindi na ispaked ang gagamitin natin na salita, kundi nagbe naman na sila Paula Avellino at si Kim Chiu, guys. Hindi na yung about sa mga sweetest moment, kundi ito ay kumbaga. Ito ay yung sa kanilang future. Yung kanilang future kasi guys is napakahirap. Kung tutusin natin, mahirap kako kasi hindi naman madali ang kanilang pinagdadaanan. Aside from that, may mga tao din pala na kahit gaano kaganda o kabait mo sa kapwa mong tao, may mga tao din pala na ayaw sa'yo at tahimik lang na ikaw ay, kumbaga is kaplastikan ba? Yung salitang kaplastikan, ganun pala yung naririnig nila tong si Kim Chiu sa showbiz. Na kung saan po ay may narinig siya ayon sa ating mga legit na sources na yung bukod tanging kasama niya sa showbiz ayun pala yung kumbaga is nagpa-plastic sa kanya dahil nga daw ayon sa ating legit na sources guys is parang sinabi ata itong si actress na to na paborito daw si Kimi. Parang kumbaga si Direk Lawrence ba is mahilig sa favoritism at yun po, isa na daw si Kimi doon dahil sa dami daw ng mga artista na kabats ni Kimi, bakit bakit hindi na lang daw sila yung bigyan ni Direk Lawrence ng mga trabaho din para sa ganon is makatambal din nila yung kanya-kanya nilang katambalan. Kumbaga ba is parang sa dami ng project bakit si Kimi lang yung palaging pinagpagbigyan ni Direk Lawrence. Yan daw yung sabi ng isang artista or isang taga-showbiz na kilala natin siya. Sabi naman ng mga iba, nasa performance kasi daw yan. Kaya kapag ikaw ay medyo natulog sa showbiz or medyo nawala ng project, ibig sabihin yun is yung performance mo hindi daw nagustuhan ng mga kapwa mong artista. Kasi guys, ito pala yung patakaran or yung sistema ba. Kapag ikaw pala ay mabait at nakakarinig ng yung mga comment ba na magaganda sa kapwa mong artista, yun pala yung mga sistema, yung mga points ba, kumbaga is kagandahang points kasi yung additional points kasi yung pag ikaw ay artista. Yun din pala yung mga time na yung tinitignan ng mga producer or director kapag ikaw ay mabait na artista ba, lalo't pag ikaw ay baguhan, talagang yun talaga yung mga tinitignan din pala nila.
Pero itong bagong artista na to, ewan ko kung bago ito. Pero, ang sabi naman ng ating legit na sources is, talaga daw na humihingi ito ng project. Dahil, parang matagal na din ito sa showbiz, pero talagang natulog siya. Kumbaga is, hindi siya yung sumikat talaga na kagaya nila Paolo Avellino sa kasi Kim. Hindi talaga ganon. Hindi yung ganon yung pagkasikat. Yung sumikat lang siya pero at the end, wala na. Parang kumbaga is, alam mo yung bagong ligo na mabango ka lang paglabas mo ng toilet. Tapos, pag ilang minuto ka lang sa labas, ganun pa rin yung amoy mo. Hindi naman kwan, di ba? Ganun kasi yung kwan sa kanya. Parang ganun yung nangyari sa kanya na mabango siya lang pagkwan, pero halos wala siyang project. Yun yung napansin nila sa kanya. Kaya itong si actress na to, sinabihan niya yung mga close friend niya na naiinggit siya kay Kimi dahil halos daw lahat ng mga project ba, halos daw lahat nakafocus na lang daw kay Kim Chiu at wala na daw, kumbaga ba is wala daw sa kanya. Kumbaga talagang naiinggit siya, guys. Sobrang inggit niya. Siyempre naman, kung sakaling ikaw ba naman yung nasa sitwasyon na ganon, kung ikaw naman yung nasa sitwasyon na ganon na, normal, maiinggit ka kasi halos kaedada mo lang yung tao. Halos nasa parehas lang kayo nasa showbiz tapos biglang halos parehas kayo kung saan man yung showbiz na ginagampanan ninyo ba. Halos lahat parehas tapos biglang mabibigla ka na lang wala pa lang, kumbaga is walang karir ba? Walang project, kumbaga. Direct to the point po tayo dito, ha? Walang project, kahit parehas kayo na artista, parehas kayo kung parehas lahat yung mga pasok ninyo, pero walang project. Yun yung kinaiinggitan daw ng actress na to dahil sabi daw sa kanya, ewan ko lang kung this is true, ha? Sabi daw sa kanya, may ugali daw kasi ito na nakitaan ni Direk Lawrence. Kasi pag may mga ugali ka daw pala, kahit gaano ka kasikat, bigyan ka daw hihilain yung ugali mo. Kaya ang sabi nila is, karakter daw yung prior ng mga, pag ikaw daw ay nag-uumpisa pa lang. Halimbawa lang to, pag ikaw daw ay nag-uumpisa pa lang sa showbiz, talagang tinitignan talaga ng mga direktor daw dyan is yung ugali mo, guys. Tapos, ang sabi pa dito sa actress na ito, meron talaga daw siyang ugali na hindi nagustuhan ni Direk Lawrence. Dun daw sa term na yung sinabihan niya ata yung kapwa niya artista na parang pasungit ba? Parang gano'n, yung pasungit na hindi mo maintindihan. Yun daw yung parang inayawan nila sa kanya. Yun kasi yung sabi. Yun yung rason kung bakit hindi masyado yung mga artista sa kanya. They are not close, kumbaga ba? Hindi kagaya ng mga ibang artista na talagang sabihan mo sila, gano'n. Pero ito daw kasi parang ang taas ng tingin niya sa sarili niya, guys. Kaya sinabihan daw siya na huwag kang masyadong patasin yung sarili mo dahil at the end of the day, wala kang patutunguhan or wala kang, kumbaga is, wala siyang makita na yung sinasalamin niya ngayon sa sarili niya na feeling yung pakiramdam niya talaga is okay na ang lahat sa kanya. Pero yung ngayon na ang tingin niya sa sarili niya ay sobrang taas, parang sinabihan siya na wag daw masyado kasi nakakabawas daw yun. Parang kapag hindi naman nakakabawas ng pagkatao, kaso nga lang nakakasira ng reputasyon. Yun daw yung sabi sa kanya.
Ngayon, dahil dyan sa nangyari na yan, kasi sinabihan siya, di ba? Medyo nagtaas kilay daw siya, guys. Taas kilay daw sa tao. Kung, halimbawa, ikaw na citizen na concerned ka. Concerned ka sa kasama mo. Ngayon, pag sabihan ka ng kasama mo na huwag masyadong mataas ang fried chicken mo dahil ayaw ng direktor natin na masyadong mataas yung fried chicken natin. Kung sakaling pagsabihan ka ng ganon, syempre sundin mo yun kasi ikaw ay nasa mababang level muna ng pag-aartista, di ba? Kumbaga, nag-uumpisa ka pa lang eh. Di ba? Ngayon, ang sabi daw niya dun sa tao na nag-advise sa kanya, anong pakialam mo? Parehas lang naman tayo na naghahanap buhay. Yun daw yung sabi niya dun sa nag-advise sa kanya. Kaya, ito, yung nag-advise sa kanya, syempre, nakitaan siya na medyo may pahapyaw na negatibo ba. Parang, talagang sinabi niya sa mga artista na huwag nung tularan yung ganito kasi ganito siya, advisean mo. Ayaw niya magpa-advise kasi pakiramdam niya sikat na siya, kaya lumaki kagad yung ulo. Kasi itong artista na kasi ito, guys, is lumaki talaga yung ganyang ulo. Maraming nakakapansin. Pero hindi lang daw nila ito sinasabi sa direktor. Kasi nga, masisira daw talaga yung karir niya pag sabihin mo daw yun sa direktor mismo. Pero, nung nagsalita daw siya about kay Kim Chiu, guys. Nung nagsalita daw siya about kay Kim Chiu, yung against kay Kim Chiu, na wala naman daw kinalaman si Kim Chiu sa kanya mga ginagawa ba? Yung talagang wala kinalaman si Kim Chiu, Nagsalita daw siya about kay Kim Chiu. Sinabihan daw siya na, huy, sabi daw sa, huwag kang magganyan, wala namang ginagawa si Kim sa'yo, si Kimi. Yun daw yung advice sa kanya. Tapos, biglang may tropa-tropa siya. Kasi hindi mo kasi maalis sa isang artista na magkaroon ng mga tropa-tropa. May tropa-tropa daw siya. Yun, nung tropa-tropa niya, nagkainuman sila. Siyempre, tropa nga yan eh. Normal, nagkainuman sila. After magkainuman daw sila, yun na. Nabanggit niya na naiinggit siya kay Kim Chiu kasi nang tagal niya na daw na hinihingi yung project kay Direk Lawrence. Hanggang ngayon, wala pa daw. May ipapakita si Direk Lawrence sa kanya na project ni wala daw siyang sinabi kung kailan yung shooting or ano na yung mangyayari. Pero dahil dyan, guys, ayon sa ating legit na sources ay nalaman na pala ni Direk Lawrence yung ugali niya. Kaya pala, number one pala pag ikaw ay kung ikaw ay bago pa lang sa artista, number one pala na tinitignan nila sa'yo is yung ugali mo. Ngayon, dadako tayo kay Daniel Padilla, guys. Ito yung pinaka very updated na showbiz natin. Itong si Daniel Padilla, di ba magkaibigan kasi sila Catherine Bernardo at saka si Kim Chiu. Ngayon, parang may collaboration ata na gagawin ba? Kumbaga is, tingnan nila daw kung sino yung pinaka-the best na artista sa lahat. Parang ganon. Parang may collaboration. Ito, papasok si Daniel. Ito si Daniel, nagkipag-usap daw ito kay Kim Chiu, guys, na dahil, syempre parehas silang sikat eh. Parehas din sila na nanggaling sa love life na kung saan is sobrang haba ang relasyon ba? Parang ganun. Parehas din sila nanggaling sa mga ganun na love life. May pag-usap daw itong si Daniel kay Kim Chiu na kung hanggat maaari kung pwede daw niyang kausapin si Kat dahil babalik daw si Daniel kay Catherine. Kung may chance pa daw at gagamitin talaga ni Daniel si Kim Chiu para sa paggamit niya. Gaya yung parang kay Catherine lang ba? Ngayon, alam niyo guys kung ano daw yung reaction ni Paolo Avellino dito. Ang reaction daw ni Paolo Avellino is
ba't kay kasi gumawa ng dahilan na kung sana hindi mo naman pala kayang mapatunayan? Iyan daw yung nabanggit ni Paolo Avellino kay DJ Daniel Padilla, guys. Na kung saan is nasupalpal si Daniel Padilla dun dahil sa showbiz ba, kapag nagsasalita si Daniel, akala mo napaka-loyal, di ba? Pero bakit kailangan pa niya na dadaan kay Kim Chu? At saka alam nyo guys, ito pa yung update natin. Si Daniel Padilla guys, dahil nga daw po ay nawawalan na yung career din niya, yung karisma niya sa sa publiko ba, is parang kinoconnect siya kay Kim Chu na kung saan is humingi din siya ng project na kahit lang daw isa para makolaborate daw niya si Kim Chu. Yun yung ayon sa ating legit na sources guys Collaboration ba? Kumbaga is humingi si Daniel Padilla talaga ng project na makatambal si Kim Chu guys. Pero ayon naman dito sa ating legit na sources is hindi daw papayag si Paolo Avellino dahil sipin mo paano naman kasi papayag si Paolo Avellino kay Daniel Padilla? Nanggaling si Kim Chu sa longest relationship, tapos at the same time, ganoon din naman kay Daniel Padilla at saka si Catherine, di ba? Kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na si Daniel Padilla ipag-collaborate kay Kim Chu alam mo na nga na ganun yung nangyari sa kanila, di ba? Parang kumbaga is binalik mo na lang sana si Sian Lim, parang ganon ba yung sistema? Kaya itong si Paolo Avellino is siya na daw nag-react. Sabi daw niya hindi daw siya papayag, which is tama naman kung sakali. Kung ako naman yung tatanungin is talagang ayaw ko din guys. Ayaw ko din na sumali-sali pa si Daniel Padilla kay Kim Chu dahil alam mo, si Daniel Padilla guys is matinik yan sa chicks. Kahit sabihin natin na may mga yung parang kumbaga is hindi naman totoo kasi loyal yan. Hindi guys, matinik talaga yan sa chicks. Kaya alam natin kung anong galawan niya kasi sa 12 years na naging sila ni Catherine, kita mo kung anong nangyari, di ba? Kaya mahirap guys. Paki-comment down below lang po guys kung gusto niyo na makatambal si Daniel Padilla at saka si Kim Chu. At pag nagustuhan nyo naman po ang aking update, paki-like, subscribe at share naman po ang ating updates for today. Paki-like yung notification guys pakipanoorin po sa una at hanggang sa dulo at hanggang dito na lang po ang aking updates. Maraming salamat po.